Kamusta mga idol? Alam nyo ba yung Yamaha Aerox Alpha? Ito yung yung Aerox version ng NMAX TexMax. Yan, opo, ito yung Aerox version. So, magandang bagay kung ika nga. At maganda kung dadalhin din nila ito dito sa Pilipinas. Yan. At kung dadalhin man nila ito dito sa Pilipinas, bakit kailangan nating abangan at bakit kailangan nating usisain? Well, yan ang ating pag-uusapan ngayon sa araw na ito. Well, si Yamaha Aerox Alpha ay mayroong 155cc na makina, naka-single overhead cam, naka-4 valve, naka-fuel injection, liquid cool, may BBA din to at saka may Blue Core technology. Same din lang naman ng mga Aerox natin dito. Pero ang advantage nito is meron siyang version na mayroong YECBT. Yan. Alam naman natin kung para saan yung YECBT niyan. At kung ano yung nagiging special function niya para sa isang scooter na motor. Yan. Pero meron din to ng belt type ha. Yung ordinary system na belt type ha. Yung merong plate at saka merong racing ball na nilalagay. Yan. Meron pa rin siya ng ganung version. So pagdating naman sa kanyang suspension at saka mga gulong at braking system is medyo na-upgrade din to. As in, totally upgrade. Kasi sabi nila, tumaba na daw yung inner tube ng kanyang telescopic fork suspension sa unahan. Meron na rin to nung 110 by 80 by 40 na tubeless na gulong para sa unahan din at naka-single disc brake pa rin naman. Pagdating sa likod, ito na yung upgrade. Nagkameron siya ng dual shock suspension na mayroong sub-tank. Yan, adjustable na siya. Meron na rin siya nung 140 by 70 by 40 na tubeless, mukhang common, pero na-upgrade dahil ito ay nilagyan nila ng disc brake sa likod. Yan, opo. Una't likod disc brake na, kaya asahan nyo na napakaganda ng braking performance ng scooter na ito. Kung ang pag-uusapan natin ay ang mga display at saka mga ilaw, well, na-upgrade din naman ito. Kasi yung kanyang display ay merong TFT, infotainment display. Yan, well, alam naman po natin kung ano ibig sabihin ng infotainment. Nandyan na lahat. Kung sabaga, parang na-informative na entertainment pa ang kanyang display. At TFT pa ito ha. At bagong-bago ang design. Medyo modern ang datingan, ika nga. Pagdating sa kanyang headlight, meron siyang twin headlight na projector, yang double projector headlight. So ganun pa rin naman, split pa rin naman, pero medyo nabago na ng konti kasi yung signal light niya is naka-engrave na sa headlight ngayon. Pagdating naman sa kanyang signal light sa likod is LED pa din at meron na rin tong bagong design ng tail light. Yan. Nakapang R1 series ng style na ganun. Parang kakaiba ang itsura niya. Hindi na siya kagaya dati na parang pahaba lang. Ngayon is nabago na modernize na. Sabaga na-upgrade ika nga para sa visibility at saka para sa kanyang aesthetic na parang sa forma na racing forma ika nga. Pagdating naman sa kanyang mga technologies na pinaglalagay nila dito dahil to ay merong infotainment display, ginilagyan nila ito ng 3 modes display. Yan. Nilagyan nila ito ng standard display, dynamic, at saka sport display. Para naman pwede ka mamili kung anong vibes mo na takbo. Meron na rin itong safety features na emergency stop system. Ito yung biglang nagha-hazard kapag may sudden braking kang ginawa. Nilagyan na rin nila ito ng 2 riding mode, kagaya ng kay NMAX. Meron din ito noong T mode at saka S mode para sa touring at saka sports touring mode. Yan. Pwede ka mamili kung anong gagamitin mo sa dalawa. Meron na rin to syempre nung Y-Shift para makontrol mo yung YECBT nila at may navigation na Google Map para mas madali mong makontrol ang iyong navigation kung saan mo gustong pumunta. Hindi ka na mag-attach na cellphone pa sa harapan. Yan. Meron pa rin ito nung Y-Connect para meron pa rin connection between your phone and your motorcycle kung tutuusin. Para nga naman, meron ka pa rin display info o kung ano man nangyayari sa motor mo. Meron na rin itong charging port na nandito sa may side pocket para hindi ka naman malulubat at meron kang paglalagyan ng cellphone mo kung sakaling nag-charge ka. May fuel efficiency features pa rin siya na SSSS. Yan. Ito po yung stop-start system.
ito po yung mamatay yung makina in traffic light, then revolution lang, isa under na ulit. Pagdating sa kanyang compartment, well, malaking compartment yan. Nasa 25 liters po yung compartment niya. Kasya dyan ng isang half-face na helmet. Sigurado yan, nakataob na. Wag lang yung helmet mo XXXXXXL. Meron na rin siyang keyless system yan. At ito pa, dahil disc brake ang unat likod, is meron siyang ABS sa unahan. Yan, opo. Kung si NMAX ay dual ABS, well, ito ay single ABS lang. Pero may traction control pa rin siya. Yan, opo. May traction control pa rin siya. At yung pinaka high-end na NMAX Alpha ay mayroong performance damper. Yan. Well, hindi natin alam kung dadalhin din nila dito. Yan, yung pinaka high-end. Kasi si NMAX TexMax wala yung performance damper, alam ko eh. Kasi hindi yun yung pinaka high-end na NMAX na may turbo na open nila. Alam ko hindi yun eh. Kaya sa malamang walang performance damper yun. So yan na yung mga info na nalaman ko tungkol sa Yamaha Aerox Alpha. Well, napakabago nito, napaka-modern, lahat na bago, pati yung features niya, pati yung itsura niya na bago na rin, nag-iba talaga. Parang na-modernize, na high-tech, na futuristic ika nga. Well, may 4 na variant pala ito. Isang Turbo Ultimate, isang Turbo at Cyber City at saka yung standard version. Well, magkakaiba kung ano ang meron sila sa bawat isa. Well, display na lang natin yan. So, ayan na. Yan na ang aking mga nakalap nga. So, tungkol pala sa presyo. Well, ang presyo, wag tayong magkumpara regarding sa price nila sa ibang bansa kasi nag-iiba yan pag dumating dito sa atin. At well, alam niyo na kung anong siguro ang dahilan. May mga taxes niyan, mga transport fee na yan, at kung ano-ano pang mga fee na yan. So, ayan na. That's all I know about this scooter ni Yamaha Aerox Alpha. Ang pinakabago at pinaka-high-end na Aerox Alpha na pwede mong mabili sa panahong ito. So, ayan na. Sa palagay ko na may nasabi ko na lahat ng aking mga nalaman at natutunan tungkol kay Aerox Alpha. So, kung dawating to, well, asahan natin at malaking breakthrough to kung tutuusin kasi may NMAX Turbo ngayon, may Aerox Turbo na. Oh, 'di ba? Napakalaking hamon to para sa mga natin, sa mga competitors nila, 'di ba? Napakalaking hamon. So, ayan ho. Hanggang dito na lang ang ating review ito at talaga namang sa tingin ko ikay may natutunan sa ating konting video. Uy, salamat nga po pala sa mga nanonood, sa mga nagla-like, sa mga nagsusubscribe. Yan. Marami pong salamat. Sana po yung mag-subscribe pa yung iba para dumami tayo. Salamat din sa mga nagko-comment. Yan. Salamat din po sa mga nagsishare. Salamat po. Well, ayan ho. Hanggang dito na lang ang ating kwentuhang ito at sana kayo may natutunan nga tungkol dito kay Aerox at abangan nyo pa kung ano-ano pa yung mga susunod natin na i-review at medyo madami-dami na dumadating ngayon ng mga motor na pwede nating pag-usapan at pagnilay-nilayan dito sa ating channel. Well, ako po si at nag-iiwan sa inyo na kasabihang mag-ingat sa kalsada, baka ka madisgrasya. Summer na, bawal mainit ang ulo. Bye-bye! Salamat po!